I love you. Hello everyone! Ayan, ito tayo ngayon mag-vlog tayo kahit 5 minutes pang upload lang. Ayan, nasa work ako today. Tapos, wala tayong buyer ngayon kasi wala pagod si Inday. Hindi nakapagluto si Inday. Kaya, nag-ano muna ako, pahinga muna ngayon. Tapos, Saturday, Sunday, pahinga muna tayo ng 3 days kasi may party si Inday na atingan bukas. So kailangan muna, hindi haggard, dapat fresh kasi aatin tayo ng party tomorrow. Kaya wala mo ng business kasi nakakapagod din guys yung pagluluto, tapos pag-i-entertain ng mga buyers. Minsan nakakapagod kasi ka na naman, mag-i-entertain ka sa cellphone, tas may ginagawa ka, nakaka-haggard din ng face. Kaya pahinga-hinga muna tayo rest day muna tayo ng 3 days ngayon. Nasa work ako, yun yung isa pa tong aking alaga, minsan wala sa mood, nagsisigaw bigla, akala mo sinasakal. Ayan, ganun ang buhay natin dito sa Canada. Pero mas okay naman dito kaysa Pilipinas kasi na-compare ko naman sa Pinas, nagstay ako doon ng 3 months para ayun nga sa pag-aalaga ng father ko. So na-realize ko napakahirap ang buhay sa Pilipinas guys kasi lalo na pagka may sakit sa ayan yung alaga ko napakaingay, ganun siya. Kaya akala mo akala mo sinasaktan. Kaya minsan sabi nung anak, oh, what happened? Sabi ng anak, kasi bakit daw nagsisigaw ng ganon. Ngayon, nasanay na sila na ganyan siya, talagang ganyan. Pero, syempre, hindi mo maiwasan na pag narinig na sumisigaw, kala mo sinasaktan. Pero, ayun, sa type, sa ano ng work ko, I mean, sa estilo ng trabaho ko, nasanay na kailangan mahaba ng pasyensya kasi pahirapan din pakainin yan Kaya, since nagtrabaho na ako guys, ganito na yung trabaho ko sa nursing home. I work 6 years sa nursing home. So, sa dementia ward pa ako. So, sanay na ako sa mga ganitong work. Sobrang lucky ko lang dito kasi isa lang yung alaga ko sa nursing home. Ang dami sa nursing home. Kaya, ito, isa lang, pero ganun nga, moody siya. Minsan, hindi naman niya alam ang sinasabi niya. So, anyway, ayun, doon tayo sa buhay sa Pilipinas. 3 months ako nandoon. Napakahirap ang buhay doon kasi, lalo na may sakit sa family nyo. Napakamahal napakamahal ng ospital guys. Pag wala kang pera doon, talagang ang hirap. Tapos, yung every resita na ibibigay sa iyo ng nurse, ng doktor, oh my God, wala kang 5,000, 7,000. Yun yung nangyayari sa akin nung 3 months ako doon. Tuwing binibigyan ako ng resita yung father ko, Diyos ko, 5,000, 7,000. Sabi ko, na-realize ko, napakahirap ng buhay sa Pilipinas. Pag wala ka talagang pera, so hindi mo hindi ka makakapunta sa ospital. Hindi ka makakabili ng gamot. Dito sa Canada, or ewan ko kung sa US kung ganun din siya. Dito kasi sa amin, libre yung health care. Like, pag na-hospital kami, kahit 5 duling, wala kaming binabayaran. Yun yung kagandahan dito sa amin. Tapos, ayun, yung maiko-compare mo yung buhay sa Pilipinas at saka dito, malayo yung yung iba gusto nila sa Pilipinas daw, dito daw ang hirap ng buhay sa Canada, puro trabaho. Depende po yun sa depende sa lifestyle po dito sa Canada. Kung anong klaseng kayo dito, kung simple lang or yung ibang may mga malalaking bahay, tig isang sasakyan. Ayun, talagang kayod ka nun kasi yung, syempre, magkano babayaran mo sa bahay. So, depende yun. Mayroon namang mga, yung iba maliit lang ang bahay, kunti lang yung mortgage nila,
Tapos, minsan yung iba walang sasakyan, nagtitiis silang walang sasakyan, nagbabas lang. Kaya simple lang, depende sa estilo ng buhay yon. Kaya sabi nila, ang hirap doon ng buhay dito sa Canada. Pero para sa akin, mas mahirap po ang buhay sa Pilipinas. Siguro yung mga mayayaman, oo, pwede sa Pilipinas. Pero yung mga ordinaryong tao lang sa Pilipinas na nagsusweldo ng minimum, oh my God, ang hirap. Pag nag-grocery ako doon, isang grocery ko lang 5,000, 6,000. Sabi ko, oh my God, pag ordinaryong tao ka lang dito sa Pilipinas at minimum lang, paano ka makakabili ng grocery mo? 'Di ba? Napakamahal. Ayun. Okay, mamaya na to be continue na lang tomorrow, next vlog. Kasi yung aking alaga, I'm hungry na daw. Pero kakakain lang kasi niya. Konti lang kinakain niya. Ganon siya. Kailangan, pagka, kung anong gusto niya, bibigay mo. Kasi akala mo naman ng anak, pagka sinasabing I'm hungry, hindi mo pinapakain. Okay, see you my next vlog. Bye!